Matinding paratang pa rin ang mga pinakawalan ni Vice President Sara Duterte laban sa Marcos administration sa gitna ng umiinit pa rin na bangayan sa pagitan ng magkakampi dati na ngayon ay magkaribal na. Sa isang pahayag ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi raw titigil talaga yung mga pag-atake laban sa kanya at maging sa kanyang pamilya at mga kaalyado na rin hanggat hindi siya nakukulong o kaya naman ay binabawian ng buhay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Oo, kasi desperate people, they can think of the worst things to do. No? So, oo, naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Bahagi yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Lumabas ang pahayag ilang araw yan matapos nakasuhan ng physical injuries at grave threat ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte kaugnay ng umano'y pananakit sa isang negosyante sa bar doon sa Davao noon po yung Pebrero. Ang insidente ay may kalaki pa na closed-circuit television footage na kumalat naman sa internet. Pero git nga ni Vice President Sara, walang kinalaman ng lokal na politika doon sa Davao sa reklamong kinakaharap ni Congressman Paulo Duterte. Tinukoy niya na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang siyang mismong nasa likod ng naturang kaso. Narito pa ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay ko wala. Palagay ko walang kinalaman yung mga candidates ni Marcos sa Davao City sa pag-file ng case. This is purely Philippine National Police at CID. Tinig pa rin niya ni Vice President Sara Duterte, hindi rin umano siya nababahala sa sunod-sunod na issue laban sa kanyang pamilya mula sa pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon ay dinala sa The Hague at maging sa nakaamba na impeachment trial sa darating na Hulyo kontra sa kanya hanggang sa kaso naman ng kanyang kapatid. Ayon pa sa Vice Presidente, may abogado naman silang hahawak sa naturang mga usapin. Gayunman nakikita raw niya na ang bright side ng sitwasyon ay mas nagiging informed umano ang taong bayan kung sinong karapat-dapat na suportahan. Nagpatutsada rin itong si Vice President Sara Duterte sa Palasyo Malacanang matapos natanggihan na direktang banggitin si Pangulong Marcos. Anya, hindi malilinlang ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga pag-ataking politikal habang kapos naman ang kasalukuyan daw na administrasyon sa mga konkretong hakbang na inaasahan ng taong bayan. Narito pa ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Pero kung meron akong gustong sabihin sa administrasyon ay hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Dagdag pa niya, hinahanap ng mga mamamayan ang tunay na pag-unlad, kapayapaan at hindi sigalot sa gobyerno. Kahit anong atake umano ang gawin ay hindi pa rin babango ang administrasyon dahil makikita pa rin daw ang sitwasyon ng kasalukuyang pamahalaan at hinahangad pa rin ng taong bayan ang ipinangako na bagong Pilipinas. Pero naman sa panig ng Palasyo Malacanang, tinawag nila ang mga attitude ng Vice Presidente na tila nagiging asal bata.